Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Lumaki ako sa modernong panahon dito sa Kalakhang, Maynila. Kaya para sa akin ang mga multo, engkanto, maligno at mga aswang ay pawang mga kathang isip lamang. Gawa-gawa lang ng malilikot na isipan ng mga walang magawa sa buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng paniniwalang yan nang ako mismo ang nakaranas ng isang kakilakilabot na pangyayari sa kamay ng isang aswang. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Kwentong Takipsilim. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Bernadette, 33 years old, Tubong, Maynila, ngulit nakatira na ngayon sa Laguna. Isa kong hairdresser at namumuhay akong kasama ng aking tatay. Tubong Samar naman si tatay. Hindi ko na espesipikong sasabihin kung saan, ngunit madalas niyang ikwento noon ang buhay niya at ng kanyang nag-iisang kapatid sa kabundukan. Mag-isa akong pinalaki ni tatay. Iniwan kasi kami ni nanay noong maliit pa lamang ako. Mahilig magkwento si tatay. Siguro yun na lang ang paraan niya para libangin ang sarili sa dami ng mga problema. Madalas na laman ng kwento niya ang pagiging albularyo ng lahi namin sa Samar. Magaling na albularyo daw ang kanyang lolo at lolo sa tuhod. Ngunit naputol din yun nang itigil ng ama niya ang panggagamot at nag-focus ito sa pagtatrabaho. Kung minsan laman din ng mga kwento niya ang mga aswang at ang pakikipaglaban ng mga lolo niya sa mga ito. Taong 2014, isang gabi pagdating ko ng bahay galing sa trabaho ay narinig kong may kausap si tatay sa cellphone. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Natagpuan ko na lamang si tatay na nakatungo sa lamesa at umiiyak. Oh, Tay. Anong problema? Bakit ho kayo umiiyak? May masakit ho ba sa inyo? Sino yung kausap niya sa cellphone? Nariyan ka na pala. Wala naman anak. Hindi naman ako umiiyak. Napuwing lamang ako. Doon naman sa kausap ko si Tito Eugene mo pala yan. Patay na raw ang Tito Enrique mo. At mamaya na ang simula ng burol. Ha? Nung nakaraang linggo lang ho kabiruan pa natin si Tito ah. At saka wala naman siyang sakit, hindi ba? Ano ang nangyari? Natagpuan daw itong patay sa may kakahuyan malapit sa baryo namin. Namumutla, walang dugo at wakwak ang tiyan. Nagkalat raw ang lamang loob ng tito mo doon sa paligid ng bangkay. Ano ho? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Walang kaaway si Tito at kilalang matulungin sa kanila, hindi po ba? At saka, ano raw ang sabi ng mga pulis? Ayun na nga, walang kaaway ang tito mo, kaya walang maiturong suspect. Wala raw lead ang mga pulis. Sa tingin ko isang aswang ang gumawa nun sa kanya, anak. Yun din ang sabi ng Tito Eugene mo. Aswang? Tay naman, tao ang gumawa nun. Baka adik o kaya may sira sa pag-iisip. Killer, ganun. Pero aswang? Tay, ang mga aswang nasa Maynila na. Nagtatrabaho. Ay, walang nakakatawa, Berna. Pupunta ako ng Samar. Kailangan kong maihatid sa huling hantungan si Enrique. Alam ko tunog makasarili ako ngayon dahil sa dami ng problema at bayarin. Pero kailangan kong umuwi, anak. Gagamitin ko yung naipon ko. Pasensya na, Tay. Gusto lang naman kitang patawanin. Ang totoo, nalulungkot rin ako sa pagkawala ni Tito. Condolence, Tay. Sige, uuwi tayo ng Samar.
Magpapaalam ako sa boss ko bukas, tapos bukas rin aalis tayo. Talaga? Sasamahan mo ko. Pwede ba namang hindi? Tatay kita. Sige na ho. Magpapahinga lang ako tapos maghahanda na ng hapunan. Pag-usapan natin yung pag-uwi doon habang kumakain. Matapos kong magpaalam sa boss ko ay bumiyahe kami ni tatay papuntang Samar. Ang totoo ay ayaw kong sumama sa kanya dahil sa trabaho ko. Subalit alam ko rin kung gaano kahalaga sa kanyang maihatid sa huling hantungan ang kanyang kapatid. Mahal na mahal niya ito. Ito lamang kasi ang talagang nakasama niya sa paglaki. Hindi rin mawala sa isipan ko ang hinala nila sa pumatay kay Tito Enrique. Aswang? Kalokohan yun. Walang mga aswang. Hindi sila totoo. Yan ang naglalaro sa isipan ko habang nasa biyahe kami. Matapos ang mahabang biyahe sa barko ay nakarating kami ng Kalbayog at mula doon bumiyahe naman kami papuntang bayan ng Santa Rita. 3:00 na ng hapon noon. Mula doon ay sumakay kami ng tricycle. Bumaba kami sa isang pataas na lugar. Hanggang doon na lamang daw ang tricycle at kailangan na naming maglakad mula roon. Tiningnan ko ang dadaanan namin at sa itsura pa lang noon mukhang hihikain na ako. Hinintay namin ang pinsan ni tatay na si Tito Eugene. Hindi naman nagtagal ay dumating ito kasama ng isa pang lalaki. Panganay na anak raw yun ng pinuno ng kanilang baryo. Sila ang nagdala ng mga gamit namin at nagsimula na kaming maglakad. Hindi naman ganoon katarik ang daan, sadyang makipot lang at kung hindi ka sanay, talagang mahihirapan ka. Tumawid kami ng isang ilog na may kalakasan ng agos at habang ginagawa namin yon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Tay, parang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi po ako makahinga ng maayos. Bigla rin pong bumigat ang likuran ko. Naninibago ka lang siguro sa klima, anak. Hayaan mo at makakapag-adjust din yung katawan mo. Uminom ka muna ng tubig. Hindi, tay. Parang may biglang sumampas sa likuran ko. Hindi ko may paliwanag. Tapos pakiramdam ko, napakaraming nakatingin sa atin. Natatakot ako. Baka pinagtripan ka ng mga elemento rito. Dayo ka kasi at bagong mukha rito. Sumalo ka ng tubig mula sa ilog gamit ang kamay mo at uminom. Hindi naman kailangan marami. Basta maipakita mong hindi ka narito para manira o manakit. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto o mga elemento. Para sa akin, kalokohan lang ang lahat ng yun. Pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon, kaya naman sumunod na lang ako sa sinabi niya. At hindi ko alam kung paano, ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Subalit, ramdam ko pa rin ang mga matang tila nakatitig sa akin. Hindi ko naman napinansin yun. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Nang makalagpas kami sa ilog na yon ay nasilayan ko na ang unang bahay sa baryo. Yun na raw ang bahay ng tito ko. Ngunit malayo pa yon sa amin. Napakaliit noon kung titignan mula sa kinatatayuan ko ng mga oras na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang muling bumigat ang pakiramdam ko. Mas malala na ito noong una. Napakapit ako noon kay tatay at napapikit dahil biglang umikot ang aking paningin. Naduwal rin ako at ilang sandali pa hindi ko na napigilan ang masuka. Sinabi ni Tito Eugene na magpahinga muna kami. Baka raw naninibago ako sa lakaran at sa simoy ng hangin doon. Pero hindi. Malusog ako at hindi rin ganoon katarik ang tinatahak naming daan. Ano na namang problema, anak? Anong nararamdaman mo? Hihilo ako. Tay. Nalalata na rin ang buo kong katawan.
Parang hindi ko na kayang tumuloy. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Nararamdaman mo pa rin ba yung mga mata na sinasabi mo kanina na nakatingin sa'yo? Opo. Balisang lumingon-lingon si tatay pagkatapos noon. Aligaga siyang tumingin sa bawat sulok ng kakahuyang dinadaanan namin. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya, subalit wala siyang nakita. Dumukot siya sa kanyang bulsa at may kinuha siya doon na parang isang maliit na supot na gawa sa tela. Kulay pula yun at parang yung mga nabibili sa mga simbahan noon ay kinakabit sa damit ng mga sanggol. Pangontra yun, sabi ni tatay. Pangontra sa mga aswang. Alam daw niyang hindi ako naniniwala pero wala naman daw mawawala kung ibubulsa ko yun. Hindi na ako kumontra pa. Nagdidilim na ang paningin ko noon, kaya kinuha ko iyon at inilagay sa bulsa ng pantalon ko. At sa maniwala kayo sa hindi, biglang nawala ang hilo ko at bumalik ang lakas ko. Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa mga aswang at maligno. Naisip kong pagod lang siguro ang naramdaman ko. Isa pa, lalo na rin namang bumuti ang pakiramdam ko matapos naming tumigil sandali. Muli kaming naglakad. May inakyat kaming mababang bangin at tinahak namin ang daan doon. Mula doon ay natanaw ko ang isang maisan. Malawak yun at halos katapat lang ng baryo. Sa gitna ng maisang yun ay may isang kubo at sa labas ng kubong yun ay nakaupo sa isang upuan ang isang lalaki. Sa tingin ko mga nasa 30 anyos na ito. Sunog ang balat sa araw at gulo-gulo ang buhok. Nakasampay ang isa nitong kamay sa bintana ng kubo. Ang isa naman ay nakalaylay lang habang hawak ang isang long neck na bote. Nagtagpo ang mga mata namin. Kinilabutan ako, kaya naman umiwas ako doon at nagtago ako sa gilid ng tatay ko. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bungad ng baryo. Mas tanaw doon ang kubo sa gitna ng maisan. Muli akong napatingin at muling nagtaasan ng balahibo sa aking katawan nang makitang nakatitig pa rin sa akin ang lasing na lalaki. Umiling-iling ito bago tumungga sa hawak na bote. Tay, kilala po ba niyo yung lalaking yun? Yung nandun sa may kubo sa maisan. Grabe kasi makatitig. Parang kakain ng tao. Nakakatakot naman pala rito. Hindi ko siya kilala. Napansin ko nga ang iba ang titig niya sa atin. Ang mabuti pa, huwag kang lalapit banda doon. Maliwanag ba? Naku, Tay, asahan mo. Hindi ako lalayo sa tabi niyo. Tinanong ni tatay ang pinsan niya tungkol sa lalaking nasa maisan. Bago lamang daw ito doon, wala pang isang buwan. Yun daw ang pumalit na tagapagbantay sa maisan matapos pumunta ng may-ari noon sa Tacloban para magpagamot. Mula raw nang dumating doon iyon ay palagi na itong lasing sa lambanog. At magmula rin daw noong dumating ito ay nagsimula na ang mga karumal-dumal at kahindik-hindik na mga krimen sa baryo. Pati na sa mga karatig lugar. Tinanong ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero nang sasagot na sana ang tito ko ay isang may edad ng babae ang lumapit sa amin. Mayroon itong mahaba, umaalon at itim na buhok. Puting-puti ang kanyang suot na mahabang bestita. May kasama itong 2 kadalagahan na mukhang mga utusan nito. Maligayang pagdating dito sa aming baryo. Ako nga pala si Dina, ang manggagamot dito sa aming lugar. Maaari niyo akong tawaging Aling Dina o Ate Dina, kung anong gusto niyo. Kapatid ako ni Enrique. Ako si Carlos. At kasama ko ang anak kong si Bernadette. Narito kami para maglamay at ihatid sa huling hantungan ang bangkay ng aking kapatid. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi kita nakilala. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kapatid mo. Ayos lang. Matagal na rin naman akong hindi nakabalik dito. Ang totoo ay hindi rin kita kilala.
Wala akong maalalang albularyo rito bukod sa aking lolo. Tubong Tacloban ako. Nakapangasawa ako rito, si Perting, na magsasaging. Ngunit namatay rin siya 1 taon matapos kaming ikasal. Yamang walang manggagamot rito. Napagpasyahan ko na lamang na manatili rito at ilagay ang serbisyo ko. Ah, napakamatulungin naman po pala ninyo. Albularyo ho kayo, tama? Masasagot ho ba ninyo kung aswang talaga ang pumatay kay Tito Enrique? Bernadette! Ayos lang yan, Carlos. Kanya talaga ang mga taga-Maynila. Walang bilib sa kakayahan ng mga albularyong kagaya ko at kagaya ng lahi nyo. Bernadette, base sa mga sugat na tinamo ng tiyuhin mo, nasisiguro kung isang aswang nga ang gumawa noon sa kanya. Kung bakit, kung sino at kung saan makikita ang aswang na iyon ay hindi ko alam. Nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang mga kamay ko. Sinalat-salat niya ang palad ko habang nakatitig siya sa aking mga mata. Itim na itim yun at parang pakiramdam ko ay hinihigop ako noon. Gusto kong bawiin ang mga kamay ko sa kanya ngunit hindi ko yun magawa. Pagkatapos ay sinabi niyang may magandang hinaharap ang naghihintay sa akin. Basta wag lamang akong magpadalos-dalos ng kilos. Wag rin daw akong pakialamera at masyadong matanong. Lalo na raw at kalat na sa baryo ang tungkol sa gumagalang aswang. Sasagot pa sana ako nang awatin na ako ni tatay. Pagkatapos ay pinutol na ni Tito Eugene ang usapan namin. Mas maigi na raw na doon na kami sa burol mag-usap. Palubog na rin kasi ang araw noon at nagsisimula ng dumilim. Sinangayunan naman yun ng lahat. Napasulyap pa ako kay Aling Dina at napangisi na lang ako nang makitang nakangiti ito sa akin. Napalingon akong muli sa maisan. Wala na doon ang lalaki. Marahil ay pumasok na ito at nakatulog na sa kalasingan. Babaling na sana ako kina tatay nang biglang umakbay sa akin si Aling Dina. Muntik pa akong mapatalon noon sa gulat. Wag raw akong maglalapit sa lalaking naroon. Dahil yun daw ang pinaghihinalaan nilang aswang. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya at walang bahid ng biro. Mabuti na raw ang mag-ingat kaysa maging pulutan ng lalaking yon. Layo-layo ang mga bahay doon, Sir Jupiter, at nakakainis na walang signal sa lugar na iyon. Ang bahay na nakita ko sa malayo ay ang mismong bahay ni Tito Enrique. Ngunit sa may gitna raw ng baryo ito, ibinurol. Sa lugar kung saan madalas ginagawa ang mga pagtitipon doon. Parang mga multipurpose hall sa mga syudad, ngunit doon ay gawa lamang yun sa pawid at mga kawayan. Nang matanaw ni tatay ang liwanag mula sa burol ay kaagad itong tumakbo papunta doon. Nasa likuran lamang niya ako noon, ngunit ramdam na ramdam ko ang lungkot niya. Alam ko kung gaano niya kamahal si Tito Enrique. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw at paghihinagpis ni tatay habang nakasubsob sa kabaong ng tiyuhin ko. Nilapitan ako ng ibang naroon. Hindi ko sila kilala, ngunit inakay nila ako sa loob ng burol. Mga pinsan at mga pamangkin nila tatay ang karamihang naroon. Maasikaso sila kahit na bakas sa mukha nila ang lungkot. Lumapit sa akin ang pinuno ng baryo kasama ang anak nitong dalaga. Binati nila ako ngunit nagpaalam rin kaagad dahil may kailangan pa silang asikasuhin. Madaling araw nang makita siya ng isang babaeng papunta ng bayan para mamalengke. Akala raw nito ay lasing lamang at doon inabot sa ilog. Hindi umiinom ang kapatid ko. Alam ko. Makinig ka muna, Mari ba? Pasensya na. Nilapitan ito ng babae. Ngunit nang makita nitong wakwak ang tiyan ng kapatid mo, ay nagsisigaw ito at dali-daling pumarito. Tinawag niya ako at ang pinuno. Pinuntahan namin ang kapatid mo at kung
kumpirmadong patay na ito. Mula dibdib hanggang sa may puso ng sugat nito. Nagkalat ang mga lamang loob nito na puro tapyas na parang kinaga. Putlang-putla na rin ito noon. Ngunit wala kaming nakitang bakas ng dugo sa paligid. So, aswang po talaga ang may gawa nito? Hindi ho ba maaaring may pumatay sa kanya? Kriminal, psycho, ganun. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga aswang at kababalaghan, iha. Pero maniwala ka man o sa hindi, may mga nilalang dito sa mundo na hindi mo pa nakikita. Iyon nga ho, hindi natin nakita kung ano yun. Paanong aswang kaagad ang pinagbibintangan natin? Bakit hindi muna tayo humanap ng lohikal na paliwanag dito? Tumigil ka na, Bernadette. Pero, Tay, paanong... Tumigil ka na. Wala kang ideya sa nangyayari dito. Nakita kong nag-iba ang mukha ni tatay. Nanlalaki ang mga mata nito at butil-butil ang pawis sa noo habang nakatuon ang mga mata sa lupa. Bigla siyang tumayo. Dali-dali niya akong hinila palayo sa burol at dinala sa bahay ni Tito Enrique. Susunod sana si Tito Eugene para dalhin ang mga gamit namin, ngunit pinigilan niya ito. Kinuha ni tatay ang mga bag at siya mismo ang nagdala ng mga iyon papunta sa bahay ng namayapa kong tito. Walang ikalawang palapag, ngunit sakto lamang ang lawak ng bahay na iyon. Halos gawa ang lahat sa kawayan. May sala at 2 kwarto. Sa sala ay tanaw na tanaw ang maisan, ngunit napanganga ako nang makakita ng iba't ibang mga medalyong nakasabit sa dingding. May mga kwintas na yari sa lubid at may palawit na mga bato. Mayroon ding 3 buntot pagi at pinatulis na kawayan na nakasabit sa likod ng pinto. Pero hindi ko na pinansin ang mga yon. Naisip kong tipikal lang yon sa mga bahay sa probinsya. Kaagad kong binalingan si tatay. Nagulat rin ako sa biglang paghila niya sa akin at maging ang ilang naroon ay nabigla sa ginawa niya. May problema ba, Tay? Hindi dapat kita dinala sa lugar na ito, Berna. Patawarin mo ko. Hindi ko ho kayo maintindihan, Tay. At saka akong may gustong sumama. Wala ho kayong dapat ipagpaumanhin sa akin. Teka, naniniwala ho ba kayo kay Aling Dina? Tay, imposibleng aswang ang pumatay kay Tito. Paimbestigahan natin to. Noong mga bata kami, 3 pamilya ang muntikang ubusin ng isang tiktik dito sa baryo. Tik-tik? Oo, tik-tik. Mga uri ng aswang na mahilig sa mga sanggol. Subalit kung walang sanggol, ay kahit laman loob ng mga tao ay ayos na sa kanila. Mayroon silang maahabang mga dila na nagagamit nila sa pagsipsip ng dugo. Kaya nilang papayatin ang mga katawan nila para mapabilis ang kanilang kilos, depende sa sitwasyon. Pero ang hirap naman po kasing paniwalaan yan. Kahit nga, mga pulis magdadalawang isip eh. Sinabi ko hindi ba? 3 pamilya ang muntikang ubusin ng isang tiktik dito. Itatanong mo kung nakita ko. Oo, nakita namin ni Enrique dahil naroon kami nang patahin ng lolo namin ang halimaw na yon. Kaya hindi na malayong maulit ang mga pangyayaring yon. Natulala na lamang ako sa sinabing iyon ni tatay. Paano ko pa kokontrahin ang isang bagay na nakita di umano ng 2 niyang mga mata? Matapos yun ay sinabi ni tatay na aalis kami kaagad matapos lang mailibing si Tito Enrique. Mga 2 araw pa yon. Hindi raw kami pwedeng magtagal doon at muli niyang idiniin sa akin na huwag matigas ang ulo ko. Ayos lang daw na huwag akong maniwala basta sumunod ako sa mga ibibilin niya. Hindi ko raw kakayanin ang magiging resulta ng katigasan ng ulo ko doon kung sakali. Noong gabing yun ay nakaramdam ako ng labis na pagod. Kaya naman nang inaya niya akong bumalik sa burol ay sinabi kong doon muna ako sa bahay at magpapahinga. Tiningnan niya ako noon at nagbuntong hininga. Pero pumayag rin naman siya. Basta raw sa oras na may maramdaman akong kakaiba o nakakatakot
Sumigaw lang ako para humingi ng saklolo. Sumilip ako sa bintanang katabi ng pinto. Tanaw naman mula doon ang burulan at madali ko lang din naman siyang matatawag. Ipinangako ko rin na ilalak ko ang mga pintuan. Matapos 3 beses na magbilin na mag-ingat ay lumabas na si tatay. At nang masiguro kong nakalayo na siya ay kaagad ko nang isinara ang pinto. May kuryente naman sa baryong yun. Yun nga lang daw kung minsan ay nawawala. Kaya naman hindi ko iwinawalay sa akin ang flashlight at posporo na nakita ko doon sa bahay. Mahirap na at baka biglang mamatay ang ilaw at wala akong makita. Umupo ako sa isang upuang gawa sa kawayan. Iniunat ko ang aking likuran at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako doon. Pagdilat ko ng mga mata ay kadiliman ang una kong nakita. Kaagad na kumabog ang dibdib ko noon, Sir Jupiter. Kinapakapa ko ang flashlight na nasa tabi ko lang noon. Ngunit sa halip na makuha ay nahulog ko ito sa sahig. Dali-dali akong lumuhod para kunin yun. Napakadilim doon kaya wala akong nagawa kung hindi ang kapakapain ang lugar kung saan nahulog ang flashlight. Nang biglang maramdaman kong may humawak sa aking kanang kamay. Magaspang at parang basa ang kamay na yun. Ramdam ko rin ang matutulis nitong mga kuko. Mabilis kong inagaw ang kamay ko mula doon at napatili ako ng ubod ng lakas dahilan para mapasugod si tatay sa bahay kasama si Tito Eugene. Doon ko na napansin na bukas ang bintanang nakatapat sa maisan at sa gitna ng pagkataranta namin ay may kung anong tumakbo sa bintanang yon at tumalon palabas ng bahay. Muli akong napasigaw. Dali-daling tumakbo ang pinsan ni tatay para habulin at tingnan kung ano yun, subalit wala itong inabutan. Napahawak ako sa aking kamay at napanguwi ako nang maramdamang mahapdi yun. Tinutukan ako ni tatay ng flashlight at nanlaki ang mga mata namin nang makitang may 2 mahabang hiwa ako doon. Kinakapa ko po yung flashlight. Nalaglag kasi. Tapos, bigla nilang may humawak sa kamay ko. Sinabi ko na nga ba at hindi dapat kita iniwan? Lintik na yon. Kinukursunada ka pa talaga? Aswang yun? Sa tingin mo, Hindi ko po alam. may hayop ba o kriminal na makakagawa ng nakita mo? Wala po. Yun naman pala eh. Magmula ngayon, magdoble ingat tayo. Sandali nga at titingnan ko ang problema ng kuryente. May ilaw naman kasi sa burulan eh. Tiningnan ni tatay ang naging problema ng kuryente. Natanggal pala sa pagkakakabit ang isang wire na nakadugtong sa kapitbahay. Inayos niya yun at sinamahan ako sa sala. Sinabihan na lamang niya ang pinsan na bukas na siya babalik sa burol dahil hindi ako maiwang mag-isa. Hinugasan niya ang mga sugat ko. Hindi naman yun malalim at mabilis ring tumigil ang pagdurugo. Noong mga oras na yon ay napaisip ako at unti-unti na rin akong nakukumbinsi na may aswang talagang gumagala doon. Kahit pagod ay hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Hindi mawala sa isipan ko ang pakiramdam ng kamay na yon at hindi ko lubos maisip kung kanino yon. Bago ako matulog ay sinigurado ni tatay na aswang yun at maaaring yun rin ang pumatay kay Tito Enrique. Mabibilis raw ang mga tiktik at mahirap masundan ng mga mata ng tao ang malalakas na uri nito. Ang totoo ay ayaw ko pa ring maniwala. Subalit kapag naaalala ko ang pakiramdam ng kamay na humawak sa akin ay sadyang nagtatayuan ang mga balahibo ko. Wala pa bang inihandang kape dyan? Sopas o lugaw? Anong klaseng burol to? Walang pakain sa mga naglalamay. Kaya inuubos ng mga aswang ang baryong ito eh. Tulog ang mga tao. Kararating ko lang noon sa burol at katatapos lang maligo nang maabutan ko ang lasing na lalaki na nakita ko sa maisan. Susuray-suray ito habang nakatayo at hawak ang isang bote ng lambanog. Nagsisigaw ito subalit walang pumapansin dito. Umupo ako sa bandang dulo ng burol.
Naroon nakaupo ang isang magandang dalaga, ang anak ng pinuno ng baryo, si Cherry. Crisostomo raw ang pangalan ng lalaking yun. Walang araw daw na hindi ito lasing. Hindi naman daw ito pumupunta sa mismong baryo at nanggugulo. Ang totoo raw ay noong araw lang na yun niya nakitang nanggulo ang lalaking yon. Alam mo ate, nakakatakot na talaga rito. Sa kabilang baryo, may mga biktima rin ng tiktik. Noong nakaraan, 2 buntis ang pinatay nito. Kaya nag-iisip na si itay at inay kung aalis na kami sa lugar na to. Naniniwala ka sa aswang? Doon sa tiktik? Oo ate, tiktik ang pumatay sa lola ko. Nakita raw yun ni itay at hanggang ngayon binabangungot pa rin siya ng alaalang yun. Hindi lang basta kwento ang mga aswang dito. Totoo sila. Ang hirap sa inyo, mga utu-utu kayo. Nasa harapan na ninyo ang pumapatay, pero pinapakain nyo pa rin sa makapalad ninyo. Manong Enrique, gaano ka ba kahina ha para mapatay ng lintik na yan? Ha? Yung kapatid mo, siguradong sunod na yun sa'yo. Naputol ng sigaw na yon ang usapan namin ni Cherry. Napatingin kami sa gawin ni Crisostomo. Hinahawi nito ang mga upuan sa harap ng tito ko. Nagtayuan na ang ilang mga naroon at lumayo sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Napatingin siya sa amin. Kaagad akong umiwas ng tingin, pero lumapit siya sa amin. Tatayo na sana ako para umiwas nang mabilis niya akong nahawakan sa balikat. Itinulak niya ako dahilan para mapaupo akong muli. Pagkatapos ay namumungay ang mga mata na tumayo siya sa harapan ko. Umaalingasaw ang amoy ng alak sa katawan niya at dahil sa takot ay napatili ako at ganoon din si Cherry. Kaagad siyang hinaltak ng isa sa mga lalaki at kinaladkad palabas. Nabitawan ito ang boteng hawak. Hindi yun nabasag ngunit natapon ng laman noong alak. Pinagsisipa ito ng mga kalalakihang naroon habang sinisigawan na huwag nang babalik. Dahil sa kalasingan ay hindi na nagawang ipagtanggol pa ng mama ang sarili nito. Nakaramdam naman ako ng awa nang makitang dumugo na ang noon nito. Normal na ata sa akin ang maging ganoon. Kaya naman inawat ko na ang mga lalaking sumisipa rito. Subalit hindi ko sila maawat. Maya-maya ay narinig kong sumigaw si tatay, kasama niya si Aling Dina, Tito Eugene at ang pinuno ng baryo. Dali-dali silang tumakbo papalapit sa amin. Inawat ni tatay at ng pinsan niya ang mga tao. Si Aling Dina naman ay nilapitan ng bugbog ng lalaki at inalalayan itong tumayo. Subalit hinampas lamang ng lalaki ang kamay ni Aling Dina. Tiningnan nito ng masama ang albularyo. Pagkatapos ay dumura ito sa lupa bago sumuray-suray na umalis sa harapan namin. Lumapit sa akin si tatay. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at sinigurado kong hindi ako nasaktan. Medyo sumama lang ang loob ko dahil pakiramdam ko ay ako ang dahilan kung bakit nabugbog ang lalaking yon. Kinuha ko ang bote ng lambanog at napansin kong mayroong luya yon. Napatakip ng ilong si Dina at lumayo siya sa akin. Sumigaw siya na itapon ko raw yon dahil napakabaho. Itinabi ko yon sa gilid ng burulan ngunit nagsisigaw muli ito. Nakakaintindi ka ba? Ilayo mo yung bote na yan dito. Ang dumi-dumi niyan. Uminahon ka, Dina. Wala namang amoy ang bote. Hindi ko nga naaamoy eh. Wala ka kasing kapangyarihan. Ang mga kagaya kong manggagaamot ay malalakas ang mga pandama. Kapag sinabi kong mabaho, mabaho yon. Relax ho. Ito nga't ilalabas ko na. Hindi naman po nyo kailangang magsisigaw ng ganyan. Para naman tayo mamamatay sa lambanog. Tumitig sa akin ng masama si Aling Dina. Pero hindi ako nagpatinag. Nanlilisik ang mga mata niya pero tinitigan ko yon hanggang siya na ang unang umiwas ng tingin. Para namang mapapatay siya ng amoy ng lambanog. Apaka-arte. Kinabukasan noon ay nailibing na rin si Tito Enrique. Malayo ang sementeryo sa baryo kaya hapon na nang makabalik kami. Pagdaan namin sa may maisan ay nakita ko si Crisostomo na kumakain. Nakakamay ito at sa tabi ay isang
muling bote ng lambanog. Nagtagpo ang mga mata namin. Mabilis akong umiwas ng tingin nang marinig ko itong sumigaw. Hindi magtatagal. Papatay muli ang aswang. Isa sa inyong magiging biktima niya kung mananatili kayong mga hangal. Mabubusog ang halimaw sa inyo, sigurado yan. Napatingin kami ni tatay sa kanya pati na rin ang iba naming mga kasabay. Napansin ko ang pagkabalisa sa mukha ni tatay noon. Lumapit sa amin si Aling Dina at sinabi sa aming wala kaming dapat ipag-alala. Hindi raw kami magagalaw ng aswang, sabi niya sabay turo kay Crisostomo. Tinanong ko siya kung paano siyang nakasisigurong si Crisostomo ang aswang. Tiningnan niya ako bago ngumiti at sinabing yun daw ang sinasabi ng kanyang kutob. Nagtawas na rin di umano siya at isang lalaki ang lumabas na imahe sa pagtatawas na yun. Napabaling ako sa lalaking nasa gitna ng maisan. Nakatitig lang siya sa amin. Oo, nakakatakot siya dahil sa pagiging lasenggo niya at nakakakilabot ito kung makatingin. Pero hindi ko tiyak kung maniniwala akong siya ang pumapatay na aswang. Pagkatapos ng hapunan ay nag-ayos na ako ng mga gamit. Uuwi na kami ni tatay kagaya ng napagkasunduan namin. Ngunit pansin kong ayaw pang umuwi ni tatay. Balisa siya habang nag-iimpake. Doon kasi sa sementeryo ay may 2 mga pulis na lumapit sa amin. Kinausap nila si tatay tungkol sa pagkamatay ni Tito Enrique. Sinabi ng mga ito na patuloy pa rin sila sa paghahanap sa sospek sa pagpatay sa tiyuhin ko. Malaki rin di umano ang hinala nila na iisa lang ang salarin sa lahat ng mga patayang naganap sa baryo namin at sa mga karatig baryo. Sa dami ng sinabi nila, isang tango lamang ang isinagot ni tatay. Pagkatapos ay narinig ko siyang bumulong. Hindi niyo mahuhuli ang pumatay sa kapatid ko dahil hindi niyo kayang humuli ng aswang. Tay, may lasenggo bang mga aswang? Hindi ko alam. Bakit mo natanong? Sa lambanog na may luya. Ang totoo, narinig ko dati na maaaring panglaban ng lambanog na binabara ng bawang at luya. Pero bihira ang gumagamit nun. Teka, naitanong mo ba yan dahil doon sa lalaking si Crisostomo? Oo, tingin ko kasi hindi siya ang aswang. Naniniwala ka ng may aswang? Hindi ko po alam. Ang totoo, sa tingin ko hindi rin si Crisostomo ang aswang. Madalas malihim ang mga aswang, subalit siya ay hindi. Mabilis rin gumaling ang sugat at pinsala ng isang aswang. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang bugbog na natamo niya noong nakaraan. Pero kahit ganon, kailangan pa rin nating mag-ingat sa kanya. Hindi natin siya kilala. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa at habang nag-iimpake ay narinig kong naduwal si tatay. Napatingin ako sa kanya. Dali-dali siyang tumayo habang nakasapo sa bibig ang 2 kamay. Tumakbo siya sa lababo at doon ay walang humpay siyang nagsuka. Nilapitan ko siya at nanlaki ang mga mata ko nang makitang buo-buong plema ang isinuka niya. Ikinuha ko siya ng tubig, ininom niya yun, subalit muli lang siyang sumuka. Maya-maya pa ay kulay itim na likido na ang lumabas sa kanyang bibig. Tatakbo na sana ako sa labas para humingi ng tulong nang pigilan niya ako. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Pero, Tay, kailangan niya ng tulong. Sa oras na lumabas ka, pupuntahan ako ng aswang. Baka hindi mo na ako maabutang buhay dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sumpa ito ng aswang, anak. Hindi ko alam kung paano at saan ito nakuha. Pero paraan ito ng aswang para pahinain at madaling makuha ang kanilang mga biktima. Kaya pakiusap, dito ka lang, huwag mo akong iiwan. Sige po, dito lang ako. Dahan-dahang naglakad si tatay palayo ng lababo. Kinuha niya ang isang medalyon na nakasabit sa dingding sa sala. Maliit yun at kulay itim.
Hinawakan niya iyon ng mahigpit at napansin kong unti-unti na siyang bumuti. Umayos na ang kanyang paghinga, ngunit sinabi niyang nanghihina pa rin siya. Hindi naman daw niya kasi alam kung paano gamitin ang mga medalyon na naroon. Kailangan daw ng mga iyon ng orasyon para maging ganap na mga pangontra. Sasagot na sana ako sa kanya at sasabihing doktor ang kailangan niya nang biglang may kumatok sa pintuan namin. Binuksan ko yun at tumambad sa akin si Aling Dina. Mayroon itong dalang inihaw na tilapia. Bakit ho? Ano hong may paglilingkod namin? Nagluto lang ako ng kaunting ulam. Naisip kong dalhan kayo. Baka wala na kasi kayong oras para magluto. Teka, parang balisa ka ata. May problema ba? Sumama po kasi ang pakiramdam ni tatay. May nakain po atang hindi maganda. Ako ho ang nag-aasikaso. Dina, ikaw ba yan? Tingnan mo nga ako at tulungan. Ang sakit ng tiyan ko at panay ang suka ko eh. Nako, Carlos, anong nangyari? Nausog ka ng isang aswang. Anong hindi ko naramdaman ng aswang na gumawa sa iyo niyan? Marahil ay doon mo yan nakuha sa sementeryo. O kaya ay nung dumaan tayo doon sa maisan kanina. Hindi ko alam. Ang mahalaga, tulungan mo muna ako. Sige, hiintayin mo ko. Ikaw naman, Bernadette. Magpakulo ka ng tubig sa kaldero. Kailangan natin yon. Dali-daling umalis ito at pagbalik ay may dala na itong mga dahon. Dinikdik niya ang mga iba sa mga yon sa mismong bahay namin. Inihalo niya sa pinakuluan kong tubig ang ilan sa mga dahon. Hindi ko alam kung anong klase ng mga dahon ng mga yon. Ngunit sinabi ni tatay na mga halamang gamot daw ang mga yon na gamot sa pagsusuka, pagkahilo at panghihina. Kaya naman hindi na ako nagsalita pa. Pinaghalo ni Aling Dina ang mga iyon sa isang bote. Inalog niya yon at saka pinuno ang kalahati ng isang baso. Nilagyan niya yon ng malinis na tubig at saka iniabot kay tatay. Yun daw ang ipainom ko rito 3 beses sa isang araw hanggang sa tuluyang bumuti ang lagay nito. Nagpasalamat si tatay. Nagpaalam na siya at palabas na ng bahay nang bigla ko siyang pinigilan. Ano ho ba talagang sakit ni tatay? Dadalhin ko na lang po siya sa doktor para malunasan kaagad. Malamang nasabi na sa iyo ng tatay mo. Hindi pangkaraniwang sakit ang tumama sa kanya. Ipainom mo lang ang ginawa kong gamot. Yun lang ang makakatulong sa kanya sa ngayon. Matapos yun ay nagpaalam na siya ng tuluyan. Sinabi naman ni tatay na matulog na lang kami at masyado nang lumalim ang gabi. Kung bubuti raw ang pakiramdam niya, bukas tutuloy na kami sa pag-uwi. Subalit, tila naging bangungot ang gabing yon. Bandang 2:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako nang dahil sa isang kaluskos. Kinuha ko ang cellphone ko, subalit patay iyon. Hindi ko maalala kung nalobat ba yun o ano. Umupo ako. Napabaling ako sa bintana at napansin kong hindi yun nakalak. Kaya mabilis akong kumilos para ilak yun. Nang makarinig ako ng parang biglang tumalon sa bubungan. Napatingala ako at nang hilakbot ako nang makarinig ako ng mababa at garalgal na pag-ungol. Hindi ko mawari kung aso yun o ano. Ngunit sigurado akong nasa bubungan namin ang kung anumang nilalang na yon. Maya-maya ay narinig kong parang may kung anong matalas ang kumakaskas sa bubong ng bahay. Napangiwi ako sa nakakangilong tunog. Tinakpan ko ang aking mga tenga nang biglang marinig ko si tatay na nagsisisigaw. Dali-dali kong dinampot ang flashlight. Tumakbo ako sa kwarto kung nasaan siya. Pinindot ko ang switch ng ilaw ngunit walang kuryente. Nadatnan ko si tatay na namimilipit sa sakit. Nagsisisigaw siya na parang napapaso. Hinawakan ko siya ngunit napabitaw rin ako dahil sa sobrang init ng kanyang katawan.
Patakbo na ako para kumuha ng tubig at bimpo nang makarinig ako ng halakhak mula sa itaas. Napatingala ako at muling sumigaw si tatay. Kunin mo ang buntot pagi sa likod ng pinto. Dalihan mo! Ano mga oras ay papasok na ang halimaw rito? Pero tay, baka pag iniwan ko kayo. Sundin mo na lang akong bata ka. Kung hindi, pareho tayong papatayin ng aswang sa labas kapag hindi ka nakinig. Bilis! Habang kinakaya ko pa ang sakit na ito. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto at sinunod ko ang utos ni tatay. Pagkatapos ay dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto. Ilang sandali pa ay nagsimula ng umuga ang bubong ng bahay. Parang binabaklas na iyon ng halimaw na nasa itaas. Kinain na ako ng takot ng mga oras na iyon, Sir Jupiter. Tumulo ang luha sa aking mga mata at nanginig ang buo kong katawan. Nagsisigaw lalo si tatay. Tumirik na ang kanyang mga mata nang makarinig ako ng malakas na sitsit mula sa labas. Galing yun sa direksyon ng maisan. Narinig kong tumalon ang kung anong nasa bubungan namin pababa. May mga yabag akong narinig na tila tumatakbo at hindi nagtagal ay lumayo ang mga yabag na yon hanggang sa hindi ko na narinig ang mga ito. Kumalma na rin si tatay. Nakatingin siya sa akin habang hinahabol ang paghinga. Inutusan niya akong kumuha ng gamot na ginawa ni Dina at ginawa ko naman yun. Kumalma naman siya pagkatapos noon. Nakatulog siya, ngunit ako dahil sa takot ay nanatiling gising hanggang sa tumilaok na ang mga manok. Kinabukasan ay tiningnan ko agad ang lagay ni tatay. Inaapoy pa rin siya ng lagdat kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. Lumabas ako at sinabi kay Tito Eugene ang nangyari noong gabi. Napabuntong hininga siya at napailing. Mayroon din daw na biktima sa kalsada sa kabilang baryo kagabi. Tanging ang itak na lamang daw nito ang nakita at ilang mga patak ng dugo. May ilan ding mga hayop ang napatay at sinipsipan ng dugo. Mag-iingat daw kami. Kumpirmado raw na isang aswang ang gumagala sa gabi. May nakita daw kasi ang mga tanod na naghabulan sa may kakahuyan noong gabi. Nakita rin ito ang payat at itim na katawan ng aswang. Nanlilisik raw ang mga mata nito at mayroong mahabang dila. Usap-usapan na rin daw yun sa bayan at sa mga karatig baryo. Tinanong ko kung ano ang pangontra sa mga aswang, ngunit sinabi lamang ni Tito Eugene na lahat ng kailangan ko ay nasa bahay na ni Tito Enrique. Naniniwala din di umano sila na nakipaglaban si Tito sa aswang na yon bago ito mapatay. Lumipas ang mga oras, hindi bumuti ang lagay ni tatay. Ni hindi na niya magawang iupo ang sarili. Wala rin siyang ganang kumain at putlang-putla na ang kulay niya. Sinabi kong dadalhin ko na siya sa ospital ngunit kumontra siya. Eksakto, biglang kumatok si Aling Dina. Sumilip ito at pinapasok ko na lamang. May dala itong inihaw na isda. Inilapag nito ang dala at kinumusta si tatay. Sinabi kong hindi pa rin mabuti ang lagay nito. Nakiusap na rin ako sa kanya na tulungan ang tatay ko, ngunit sinabi niyang wala naman daw sakit si tatay bukod sa sumpa ng aswang. Sapat na raw ang binigay niyang mga halamang gamot. Sinabi ko sa kanya ang nangyari noong gabi at napakunot-noo ako nang mapansing wala siyang naging reaksyon doon. Normal na raw ang krimen sa lugar. Pero wag daw akong mag-alala. Abala na raw ang lahat sa pagtugis sa aswang. Pagkatapos ay naglakad siya sa may bintanang nakatapat sa maisan. Ngumuso siya at itinuro ang kubong naroon. Kaunting panahon na lamang, Bernadette. Mawawala ng aswang na Crisostomong iyan dito sa baryo. Sinisigurado ko yan sa'yo. Ilang araw na lang din, gagaling na rin ang tatay mo. Ngumiti siya sa akin at pagkatapos ay ibinili niyang painumin ko ng halamang gamot si tatay. Lumabas na siya. Sinundan ko pa siya ng tingin ngunit wala akong napansing kakaiba. Inihanda ko na ang iinuming gamot ni tatay.
Papunta na ako sa kwarto niya nang mapatili ako. Bigla kasing may humaltak sa kamay ko na may hawak na baso. Si Crisostomo. Nabitiwan ko ang baso at nabasag yun at dahil sa gulat ay nasampal ko ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka bago pa ako tumawag ng saklolo. Alam ko kung paano gagamutin ng tatay mo. Hayaan mo akong tulungan ko kayo. Ha? Ikaw? Lasenggo ka lang eh. Ikaw nga ang pinagbibintangang aswang. Isa na lang kapag hindi ka pa lumabas, sisigaw na talaga ako. Kanina ka pa sumisigaw. Matapos yun ay walang paalam na pumasok ito sa kwarto. Pinigilan ko siya. Hinila ko siya palayo ngunit ako ang nahila niya papasok. Pinitik niya ako sa noo. Hindi yun masakit, subalit biglang hindi ako makagalaw. Ni hindi ako makasigaw para humingi ng saklolo. Napatingin ako kay tatay. Nakadilat siya ngunit hinang-hinana. Ipinatong ni Crisostomo ang kamay sa noo ni tatay. Pumikit ito at tila may ibinulong. At nanlaki ang mga mata ko nang makitang unti-unting bumalik ang kulay ng ama ko. Hindi rin nagtagal ay bigla itong napaupo. Kasunod noon ay nakagalaw na rin ako. Sino ka ba talaga? Oo nga, paanong nagawa mo yon? Samantalang si Dina, hindi niya talaga kayo mapapagaling dahil hindi niya yon kayang gawin. Isa pa, siya ang naglagay ng sumpa sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Si Dina ang aswang. Hinabol ko siya kagabi. Kung hindi ko yun ginawa, siguradong pinaglalamayan na kayo ngayon. Kung gayon, ikaw ang sumitsit kagabi? Ako nga. Anak ako ng isang kilalang albularyo sa Tacloban. Ang may-ari ng isang maisa na yan ay isa ring albularyo. Siya dapat ang huhuli kay Dina. Subalit nagkasakit ito at kinailangan bumalik sa amin. Nakiusap siya sa ama ko na palitan siya rito dahil labis na nga ang paghasik ni Dina ng lagim. Pero ako ang ipinadala. At kaya ako palaging umiinom ay para hindi ako malapitan ng halimaw na yon. Napatitig ako sa kanya. Naisip ko noon na baka ibinabalik lang niya kay Dina ang sisi. Lalo na at ito ang pinagbibintangang aswang. Ngunit napaisip muli ako kung bakit pa niya kailangang pagalingin si tatay kung siya ang totoong aswang. Tumayo si tatay at lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng tubig at pagkatapos ay pumunta siya sa tapat ng mga medalyon at sandatang panlaban sa mga aswang. Tayo ang sunod na papatayin ng aswang na yon, Berna. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ayaw kong matakot ka. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Doon sa kwento kong napatay ni lolo ko ang tiktik sa bayan na ito noon, ay may kulang. May anak kasing babae ang tiktik na yon. Dalagita na yun noon. Pinilit ng mga tao na tuluyan na rin ang batang yon. Subalit tumanggi si lolo. Pinakawalan niya ang dalagita. Subalit, sumumpa yon na babalik at uubusin ang lahi natin hanggang sa wala nang matira. Ang akala ko tapos na yon dahil lumipas na ang mga taon at wala namang nangyaring masama. Ngunit hindi ko akalaing mangyayari ito sa oras na hindi ko inaakala. Kung gayon ang kailangan nating gawin, tapusin na si Dina. Bakit hindi mo rin sa amin sinabi kaagad? Sa mga taga-baryo, kung narito ka para tumulong, bakit hindi mo kaagad sinumbong si Dina? Dahil hindi rin ako sigurado nun. Noong nahabol ko ang tiktik, doon ko lang nasigurong si Dina ngayon. Nakita ko kasing bahagyang bumalik ang anyo niya sa tao habang hinahabol ko siya. Ayaw ko namang mag-akusa ng walang ebidensya. Natigilan ako noon, pero kahit papaano ay gumaan ang loob ko. Magaling na si tatay at sigurado na rin kami kung sino ang kalaban. Kaya naman kinaumagahan ay sinabi ni tatay sa mga kamag-anak namin ang napag-usapan namin tungkol kay Aling Dina. Subalit hindi naniniwala sa kanya ang mga taga-baryo. Mabait raw si Aling Dina at palaging handang tumulong. Si Crisostomo raw ang salot sa lugar. At ang dahilan para nila sabihin yon ay ang dahilan rin ni Aling Dina. Nagsimula di umano ang lahat ng dumating doon ng lasenggong lalaki. Wala kaming nagawa ni tatay kung hindi ang bigong bumalik sa bahay ni Tito Enrique.
Kinausap niya ako noon at sinabihan akong umuwi na ng Luzon. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Kung aalis man ako, kasama ko kayo. Pero, anak, kailangan kong tapusin ito. Kailangang may pumatay sa tiktik. Magiging mapanganib yon at ayaw kong mapahamak ka. Pakiusap, bumalik ka na lang ng Laguna. Hindi. Hindi ko kayo masusunod sa pagkakataong ito, Tay. Pasensya na. Pero hindi ako uuwi ng Laguna nang wala kayo. At walang kasiguraduhan kung makakauwi kayo. Pero anak, Walang nagawa si tatay. Hindi ko siya iiwan. Siya na lamang ang mayroon ako at ako na lamang ang mayroon siya. Hindi ko hahayaang kunin pa siya ng aswang sa akin. Oo, natatakot ako. Pero mas natatakot akong mawala si tatay sa akin na wala man lang akong ginagawa. Naghanda si tatay ng mga gamit. Naghasa siya ng mga tabak. Pisa ng mga bawang at ipinahid ang katas noon sa mga bintana at pintuan. Walang karanasan si tatay sa paglaban sa mga aswang at ang mga ginagawa niya ay base lamang sa mga narinig niya sa mga kwento ng kanyang lolo at ama. Noong paggabi na ay nakarinig kami ng sigawan ng mga tao sa labas. Napasilip ako at nagulat ako nang makitang papalusob sila sa maisan. May dalang mga itak ang mga lalaki at ang ilan may matutulis pang kawayan. Sa likuran nila ay naroroon si Aling Dina. Pinagsisigawan itong patayin na ang salot sa lugar at si Crisostomo ang tinutukoy niya. Ito di umano ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa baryo. Lumabas ako, ganoon din si tatay. Pinigilan namin ang mga tao. Tumigil kayo! Hindi si Crisostomo ang kalaban. Tumigil ka! Ang lalaki yan ang salot. Huwag kang makikialam dito kung ayaw mong madamay. Pero ikaw ang totoong aswang. Hinayaan yung lasunin ng lalaking yan ng mga isipan yung mag-ama. Matapos ko kayong asikasuhin, ganito pa ang igaganti nyo sa akin? Sasagot sana muli ako nang hawakan ako ng mahigpit ni tatay sa braso. Alam ko na ang ibig sabihin noon kaya hindi na ako umimik. Isa pa parang nakontrol na ng tuluyan ni Aling Dina ang mga tao. Nakita ko si Crisostomo na lumabas ng bahay. Dali-dali niyang kinuha ang isang itak mula sa likuran ng pintuan. Buong akala ko ay lalaban siya sa mga tao pero bigla siyang tumakbo papalayo. Hinabol siya. Susunod sana ako ngunit muli akong hinila ni tatay. Huwag na raw kaming makialam. Ikapapahamak pa namin yun. Naintindihan ko ang naisabihin ni tatay pero nakakainis na wala akong magawa. Tuluyan ng lumubog ang araw. Bumalik na ang ilang mga kalalakihan na humabol kay Crisostomo. Dismayado sila. Hindi raw kasi nila nahuli ang aswang. Pumunta sa amin ang Tito Eugene, mag-ingat raw kami at siguraduhing nakasara ang mga pinto. Baka raw bumalik si Crisostomo at kami ang pagbuntungan nito. Sinabi kong hindi si Crisostomo ang aswang, ngunit binulyawan lamang niya ako at sinabihang makinig. Tiningnan ko si tatay ngunit hindi siya kumibo. Pagkaalis ni Tito Eugene ay tinanong ko siya kung ano ang balak niya, ngunit umiling lamang siya at sinabing pauuwiin na niya ako sa Laguna. Akmang tututol na ako nang biglang may kumatok sa pinto. Sinilip ko muna sa siwang kung sino yun at binuksan ko nang makitang si Cherry yun. May dala siyang ulam. Ipinapadala raw ng kanyang ama sa amin. Kinuha ko yun at pinapasok siya. Tamang-tama at hindi pa kami naghahapunan ni tatay noon. Kaya naman inihanda ko ang hapagkainan at inaya ko na rin si Cherry na kumain kasama namin. Nasabi niyang tutol ang ama niya sa ginawa ng mga taga-baryo. Subalit wala rin daw itong nagawa nang si Aling Dina na ang nagsalita. Ayaw raw ng ama niya ng karahasan, kaya nagtaka siya nang ito pa ang nanguna sa paghabol. At nang makauwi raw ito ay tilawala sa sarili at hindi alam ang nangyari. Sinabi namin ni tatay kung sino talaga si Dina. Napasimangot siya sa takot, ngunit hindi na raw bago sa kanya ang balitang yon.
Madalas din daw kasi iyong sabihin ni Tito Enrique bago ito mapatay. Naaawa rin daw siya sa nangyari kay Crisostomo. Napasarap ang kwentuhan namin. Sinabi niya sa akin ang lahat ng kakaibang nakikita niya sa baryo. Hindi niya raw alam kung bakit, subalit magaan ang loob niya sa akin. Pakiramdam daw niya ay matagal na niya akong kilala. Ngunit sigurado naman akong hindi, dahil yun ang unang beses kong mapadpad sa lugar na yon. Dahil sa sarap ng kwentuhan ay hindi na namin napansin ang oras. Kinuha ko ang cellphone ko sa kwarto. 10:00 na pala ng gabi. Nagpaalam na si Cherry na uuwi na. Ihahatid na sana siya ni tatay nang biglang namatay ang ilaw. Biglang nilamon ng dilim ang buong bahay. Sumilip ako sa bintana at napansin kong walang ilaw ang buong baryo. Subalit dahil malalim naman na ang gabi, wala nang nagising ng dahil doon. Nagsindi si tatay ng gasera nang biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Para iyong kulog sa lakas at napatili noon si Cherry. Pagkatapos ay nakarinig kami ng hagikik na di kalaunan ay naging parang ungol ng aso. Kaagad kong isinara ang mga bintana. Isasara ko na sana ang pinto nang biglang may tumulak doon ng malakas. Sa lakas noon ay tumalsik ako. Tumakbo si tatay para isara ang pinto ngunit kagaya ko ay tumilapon din siya palayo. Patayo na ako nang biglang tumili si Cherry at pagharap ko ay tumambad sa amin ang isang kahindik-hindik na nilalang. Payat ito, hukot at nangingitim ang balat. Halos matakpan na ng mahaba nitong buhok ang kabuuan ng mukha nito. Ngunit kitang-kita ang nanlilisik at itim na itim nitong mga mata. Mahaba ang mga daliri nito na mayroong matatalas na kuko. Nang dahil sa takot biglang nahimatay si Cherry. Tutulungan ko sana siya nang maramdaman kong palusog na sa akin ang halimaw. Umiwas ako at napunta ako sa may bintana kung saan tanawang maisan. Humalakak ang halimaw at dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Pagkatapos ay nakitaan kong humaba ang dila nito na tila naging isang latigo. Napalunok ako. Pakiramdam ko ay lalabas na sa aking dibdib ang puso ko. Gusto kong tumakbo subalit natalo na ng takot ang aking mga binti. Umungol ng malakas ang halimaw. Itatarak na sana nito sa akin ang matatalas nitong kuko nang marinig ko si tatay na sumigaw. Pagkatapos ay isang kawayan ang tumagos sa tiyan ng halimaw. Tumalsik pa sa akin ang itim nitong dugo. Natigilan nito. Akala ko ay yun na ang katapusan ng engkwentrong yun. Subalit biglang ngumisi ang halimaw. Hinugot nito ang kawayang nakatarak sa tiyan at mabilis itong umikot. Narinig kong humampas ang kawayan yon sa kung ano't napasigaw na lamang ako nang makitang nakahandusay na sa sahig ang tatay ko. Duguan ang kanyang ulo at pagkatapos ay nahulog sa sahig ang kawayang nabali sa gitna. Anak! Tumakbo ka na! Diligtas mo na ang sarili mo! Hindi. Hindi kita iiwan, tay. Pakiusap! Makinig ka sa akin! Tumakbo ka na! Humalakhak muli ang aswang. Humarap ito kay tatay. Itinaas na nito ang kanyang kamay at handa ng undayan ng saksak si tatay nang bigla akong sumigaw. Sinabi kong kilala ko siya at kapag nabuhay ako ay isusuplong ko siya sa mga pulis at sa mga taong bayan. Napalingon siya sa akin. Umuusok ang kanyang bibig at nalilisik ang mga mata. Nanginig ang mga tuhod ko, ngunit pinilit kong tumayo. Nanginig ang mga kamay ko subalit mabilisan ko pa rin nabuksan ang bintana. Akmang lulusob na siya nang buksan ko yon at dali-dali akong tumalon palabas. Gumulong ako. Tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay subalit pinilit ko pa rin makatayo. Nagsimula ng tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata. Nanlalabo ang aking paningin subalit kailangan kong tumakbo. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ko pang balikan si tatay. Tumakbo ako sa maisan. Nagtago ako sa nagtataas ang mga mais, subalit hindi nagtagal ay naramdaman kong may humahabol na sa akin. Nagpatuloy ako sa pagtakbo nang biglang may humaltak sa buhok ko. Napasigaw ako sa sakit.
Natumba ako subalit tumayo akong muli para tumakbo. Nang tumalon sa harapan ko ang halimaw, natigilan ako habang nakatitig sa nilalang na iyon. Sapat na ang liwanag ng buwan para makita ko ang kakilakilabot nitong anyo. Hindi ko na sana paapatayin ang tiyuhin mo, Bernadette. Kung hindi lang niya pinagtangkaan ang buhay ko, handa na akong kalimutan ng ginawa nila sa nanay ko noon. Pero dahil sa ginawa niya'y nabuhay muli ang galit sa puso ko. Nagkakamali ka. Ginawa lang ni Tito ang tama. Kampong ka ng kadiliman at wala kang puso. Ang dami mo nang pinatay ng mga inosenteng tao. Hindi ko rin ginustong maging ganito. Kailangan ko ring mabuhay. Kaya ako pumapatay at kumakain ng tao para mabuhay. Pero walang puwang sa mundong ito ang mga kagaya mo. Ang mga kagaya mo ang salot. Halimaw ka! Umatungal ng malakas ang halimaw. Umusok ang bibig nito at nanlisik ang mga mata. Pagkatapos ay mabilis itong lumusob sa akin. Nagawa kong ilagan ang hampas nito, ngunit nahagip ng matalas nitong kuko ang aking braso. Napasigaw ako sa hapdi, pero hindi ako nagpatinag sa takot at sakit. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa kubo ni Crisostomo. Pumasok ako doon. Naghanap ako ng maaaring magamit na sandata, subalit isang maliit na kutsilyo lamang ang naroon. Ikaw, ang tatanggalan ko ng puwang sa mundong ito, Bernadette. Ikaw at ang pamilya mong albularyo. Ubusin ko kayo. Magpaparami ako at ubusin namin ang lahat ng tao sa baryo. Hanggang kami na lang ang matira. Hanggang sa makapamuhay kami ng masagana. Wasak ang dingding ng kubo. Nagliparan ng mga piraso noon kung saan-saan. Wala na akong matakbuhan ng mga oras na yon. Tanging ang maliit na kutsilyo lamang ang mahigpit kong hawak doon. At alam kong hindi ako maililigtas noon. Umungol ng malakas si Dina. Bumuelo na ito at wala na akong nagawa kung hindi ang mapapikit at manalangin ng isang milagro. Isang milagro na magliligtas sa akin mula sa kamay ng halimaw na yon. Sumigaw ako ng malakas habang nakapikit. Inihanda ko na ang sarili sa anumang sakit na mararamdaman ko nang biglang sumigaw si Dina na tila nasasaktan. Kasabay noon ay ang tunog ng hagupit ng isang latigo. Idinilat ko ang aking mga mata at sa harapan ko ay nakatayo si Crisostomo. Hawak ang isang buntot pagi sa isang kamay at sa kabila ay isang bote ng lambanog na may nakababad na luya. Pinaghahampas niya si Dina. Nakita kong lumalatay ang mga hampas na yon at ang mga latay ay nagiging mga sugat. Tumungga si Crisostomo ng lambanog. Pinuno niya ang kanyang bibig noon bago ibinuga yon sa aswang. Nakita kong bumuka ang mga sugat nito. Napaurong ito habang umuungol at nangingisay. Tumabi ka! Magtago ka sa ilalim ng lamesa. Mabilis akong gumapang at sinunod ang sinabi ni Crisostomo. Nakita kong hinugot niya ang itak mula sa kanyang likuran. Muli siyang tumungga ng lambanog at pagkatapos ay lumusob siya sa halimaw. Ngunit pagkawasiwas niya ng itak ay nakaiwas ang halimaw. Nagawa niya itong bugahan ng lambanog, subalit inabot rin siya ng matatalas na kuko nito. Tumalsik si Crisostomo sa labas. Tumama siya sa isang malaking bato sa labas ng bahay. Wasak ang kanyang damit at nag-iwan ang aswang na 3 mahahabang sugat sa kanyang dibdib. Namilipit siya sa sakit at napasigaw. Umuusok pa ang aswang ng dahil sa lambanog. Umungol ito at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta kay Crisostomo. Nagawang makagulong na Crisostomo papalayo, subalit inabot muli siya ng mahahabang kuko ni Aling Dina. Ilang sandali pa ay nagsisigaw na ang lalaki. Nakapalibot na pala sa leeg nito ang naglalaway na dila ng tiktik. Gusto kong tumulong noon, subalit napako na ang aking mga paa sa aking kinatatayuan ng dahil sa takot. Hanggang sa marinig ko ang malakas na sigaw ni Tatay. Hayop ka! Lintik ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Tagos sa dibdib ng halimaw ang dalang pinatulis na kawayan ni Tatay. Dahan-dahang kumalas ang dila ng halimaw sa pagkakatali sa leeg ni Crisostomo. Umungol ito at lumingon kay Tatay.
Hinugot nito ang kawayan at itinapon papalayo. Dito na ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Hindi ko maaaring hayaang masaktan ulit si tatay. Dinampot ko ang naiwang bote ng lambanog. Tumakbo ako at ibinato ko yun sa halimaw. Nabasag ang bote sa likuran nito at kumalat doon ang natirang lambanog. Nagpagulong-gulong na parang napapaso si Dina. Muling tumayo si Crisostomo, dinampot niya ang itak. Handa na niyang tagain ang leeg ng halimaw nang bigla itong tumayo at tumakbo papalayo. Walang ano-anong sumunod doon si Crisostomo. Si tatay naman ay kaagad na kinumusta ang kalagayan ko. Itinabi niya ako sa gilid at niyakap ako ng mahigpit. Ilang sandali pa ay bumalik si Crisostomo. Hindi raw niya inabot si Dina. Umupo siya sa gilid namin. Namumutla na siya at hinahabol ang hininga. Tinanong ko kung malalim ba ang sugat niya. Umiling siya at sinabihan akong ang sugat ko ang mga galos ang intindihin ko. Sanay na raw siya na masugatan. Isa pa, hindi pa rin tapos ang misyon niya doon dahil hindi pa niya nahuhuli o napapatay si Dina. Babalik daw ito at baka mas malala ang susunod nitong gagawin. Kailangan nating mapaniwala ang mga tao na si Dina ang aswang. Kung hindi natin yun magagawa, madali lang siya makakabalik dito. Oo, tama ka. Baka bukas lang ng umaga ay narito na siya. Madali lang niyang mapapaikot ang mga tao. At siguradong sa'yo niya muli ipapasa ang sisi. Huwag kayong mag-alala, naisip ko na yan. At siguro ngayon ay abala na ang inutusan ko na tipunin ng mga tao. Ha? Si Cherry, nakita niya ang halimaw at handa raw siyang tumistigo na si Dina nga ang aswang na yon. Tama, si Cherry. Nakalimutan ko noon ang tungkol sa kanya. Pinilit kong tumayo. Kahit sugatan at pagod ay pinilit naming pumunta sa gitna ng baryo. Doon ay nagtipon-tipon na ang mga tao. Malayo pa lamang kami ay dinig na namin ang bulungan. Galit ang ilang mga taga roon. Marahil dahil nagampala ang kanilang tulog. Paglapit namin ay nakita ko kaagad si Cherry. Nasa unahan nito sa tabi ng kanyang ama na pinuno ng baryo. Nang makita niya ako ay patakbo siyang lumapit sa akin. Tinanong niya kung ayos lang ako at ang mga kasama ko. Isang bagay na kinumpirma ko naman sa kanya. Napalingon sa amin ang mga tao at lalong lumakas ang bulungan nang makita nila kaming duguan at madungis. Nakita naman niyo, kasama nila si Crisostomo. Hindi siya ang aswang. Kitang-kita ng mga mata ko. Si Aling Dina ang aswang. Kung gusto niyo, puntahan natin siya ngayon. Kasi tingnan niyo, siya lamang ang wala rito. Tiningnan kami ng mga tao. Halatang hindi pa rin sila kumbinsido. Maya-maya ay nagsalita na ang pinuno ng baryo at inulit ang sinabi ni Cherry. Napuno ng bulungan ang paligid. Pero hindi nagtagal ay nagpasya na sila na puntahan ang bahay ni Dina sa dulo ng baryo. At sa bungad pa lamang ay natigilan na sila. May mga patak na kasi doon ng dugo. Papasok yon sa loob ng bahay. Kumatok sila, ngunit walang sumagot. Dito na sumingit ang pinuno ng baryo. Sa pilitan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod kami kaagad nila tatay at Crisostomo, ngunit wala na doon si Dina. Tanging patak na lamang ng mga dugo sa sahig ang naabutan namin doon. Hinalughog ni Crisostomo ang bahay. May nakita siya doong mga libritong may mga nakasulat na Latin at sa kwarto nito ay nakita niya ang isang liham. Naninilaw na ang papel noon at halos malabo na ang mga nakasulat. Subalit nababasa pa naman. Galing iyon sa isang babaeng nagngangalang Luwalhati. Nakasulat doon na dapat ubusin ang lahi ng mga krus. Ang pangalan ng lahi namin. Kami raw kasi ang magiging tinik sa lalamunan ng mga aswang doon. Ibinigay ko iyon kay tatay. Ipinakita naman niya yon sa punong barangay at ipinakita naman nito ang liham sa mga tao. Maya-maya pa ay lumabas si Crisostomo mula sa isa pang silid. May dala siyang supot at napangiwi ang lahat nang makitang daliri ng mga tao ang laman noon. Halos nabubulok na at ang iba may uod na.
dito na nakumbinsi ang mga tao na si Aling Dina ay isang aswang na nagtago lamang sa likod ng pagiging isang albularyo. Humingi sila ng tawad kay Crisostomo at kaagad din naman yung tinanggap ng binata. Pagkatapos ay sinunog nila ang bahay ni Dina doon. Kinabukasan ay tinugis ng mga kalalakihan ng baryo sa pangunguna ni Crisostomo ang mga lugar na maaaring pagtaguan ni Dina. Nakarating rin sa mga karatig baryo ang balita at maging ang mga ito ay tumulong rin. Ngunit wala nang Dina silang nakita. Hanggang sa bumuti na ang sugat ni tatay at nagpasya na kaming umuwi. Maraming salamat, Crisostomo. Kung wala ka, sigurado wala na rin ang anak ko. O baka kahit ako. Sa iyo na ang bahay ng kapatid ko at lahat ng mga gamit niyang panlaban sa mga aswang. Basta huwag mo sanang pababayaan ang baryo. Salamat din po. At pasensya na kung natakot ko kayo nung una. Lalo ka na, Bernadette. Wala na yun. Ikaw ang dahilan kung bakit makakabalik pa ako ng Laguna ng buo. Salamat sa'yo. Ito, sinulat ko ang mga number namin dyan. Kapag may oras ka o kapag nagka-cellphone ka, tawagan mo kami. Oo, gagawin ko yun. 2 buwan matapos yun ay nakatanggap kami ng mensahe mula kay Crisostomo. Nahuli at napatay na di umano si Dina. Tapos na raw ang kalbaryo doon at maaari na kaming bumalik anong oras man namin gusto. Subalit sino pa ba ang magnanais na bumalik doon? Ang totoo, matapos ang insidente doon, hindi na ako nakatulog ng maayos. May mga gabing nagigising akong pawisan at hinihingal. Sabi ni tatay, nagsisisigaw rin daw ako sa gabi. Ilang taon ang nagdaan bago ako nakarecover mula sa kakilakilabot na karanasang yun. Ayaw ko nang maulit yun at marahil hindi na ako babalik pa sa lugar na yun. Sapat na ang mga pilat sa katawan na iniwan sa amin ng halimaw sa lugar na yon. Hanggang ngayon kapag bumabalik sa isipan ko ang mga tagpong yon ay kinikilabutan pa rin ako. Marami pa talaga tayong hindi alam sa mundong ito. Huwag nating baliwalain ang mga babala. Laging mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan dahil hindi natin alam, baka mga aswang na ang mga nasa harapan natin at pinakikisamahan araw-araw. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo para makapagbahagi kami ng mga kwentong gaya nito. Mga kwentong akala ng iba ay mga haka-haka lamang. Ang hindi nila alam, nangyayari talaga ang mga ito.